Kamusta? Magandang araw mga mag-aaral. Halina at sabay-sabay tayong matuto sa Filipino 5. Ang araling ito ay tungkol sa pokus ng pandiwa, tagaganap o aktor at tagatanggap o benepaktibo. Layuning pampagkatuto. Nagagamit ang pokus ng pandiwa, tagaganap o aktor at tagatanggap o benepaktibo. Suriin ang larawan. Ano ang ipinakikita ng larawan? Sino sa dalawa ang nagbigay at tumanggap ng food pack? Mahalaga ba ang pagbibigayan at pagtutulungan? Bakit? Ang iyong sagot at opinyon ay maaring ibahagi sa klase. Ngayong araw ay mayroon tayong babasahing maikling teksto. Ito ay pinamagatang ang tulong ni Marco sa Marikina. Matinding baha ang naranasan sa Marikina City matapos ang ilang araw na tuloy-tuloy na pag-ulan. Maraming pamilya ang nawalan ng pagkain, damit, at tirahan. Nang malaman ito ni Marco, agad siyang nag-isip ng paraan upang makatulong sa mga nasalanta. Nag-ipon siya ng mga lumang damit, delata, at bigas mula sa kanilang bahay. Humingi rin siya ng tulong sa kaniyang mga kaklase upang makaipon ng mas maraming donasyon. Kinabukasan, sama-sama nilang dinala ang mga kahon ng tulong sa evacuation center sa Marikina City. Masayang tinanggap ng mga biktima ng baha ang mga donasyon. Nagpasalamat sila kay Marco at sa kaniyang mga kaibigan dahil nakatulong ang kanilang kabutihan sa panahon ng kalamidad. Sa simpleng paraan, ipinakita ni Marco na ang pagtutulungan at pagbibigay ay mahalaga upang mapagaan ang hirap ng ibang tao. Pag-unawa sa binasa. Una, sino ang nanguna sa pangangalap ng mga donasyon para sa mga nasalanta ng baha? Pangalawa, ano-anong bagay ang ibinigay ni Marco at ng kaniyang mga kaklase sa mga biktima? Pangatlo, bakit mahalaga ang pagtutulungan at pagbibigay sa panahon ng kalamidad? Pang-apat, sino ang nagbigay at tumanggap ng tulong batay sa kwento? Panglima, mahalaga bang tumulong sa mga nangangailangan? Bakit? Paano kayo tumutulong? Ang iyong sagot at opinyon ay maaring ibahagi sa klase. Basahin ang dalawang pangungusap mula sa tekstong binasa. Nag-ipon si Marco ng mga delata at bigas. Dinalhan ni Marco ng pagkain ang mga nasalanta. Mayroon bang pandiwa na ginamit sa pangungusap? Ano ang pandiwa sa pangungusap? Tama, ang pandiwa sa pangungusap ay nag-ipon at tinalhan. Tandaan na ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw ng tao, hayop, o bagay. Ano ang napansin niyo sa dalawang pandiwa? Mayroon ba itong pagkakaiba? Alamin natin, mayroong dalawang uri ng pokus ng pandiwa. Una ay ang pokus sa aktor o tagaganap. Sa pokus na ito, ang binibigyang diin ay ang taong gumagawa ng kilos. Karaniwang gumagamit ng panlaping, mag, ma, at mang. Halimbawa, nag-ipon si Marco ng mga delata at bigas. Ano ang pandiwa sa pangungusap? Tama! Ang pandiwa sa pangungusap ay nag-ipon, at ang aktor naman ay si Marco. Dahil si Marco ang tagaganap o gumagawa ng kilos. Pangalawa, humingi siya ng tulong sa kaniyang mga kaklase. Ano ang pandiwa sa pangalawang pangungusap? Tama! Ang pandiwa sa pangungusap ay humingi at ang aktor o tagaganap naman ay siya. Pangalawang pukos ng pandiwa ay ang pokus sa benepaktibo o tagatanggap. Sa pokus na ito, ang binibigyang diin ay ang taong tumatanggap o nakikinabang sa kilos. Karaniwang gumagamit ng panlaping, ipag at ipang. Halimbawa, ibinigay nila ang mga donasyon sa mga biktima ng baha. Ano ang pandiwa na ginamit sa pangungusap?
Tama, ang pandiwa sa pangungusap ay ibinigay at ang benepaktibo naman ay ang mga biktima ng baha dahil sila ang tagatanggap ng kilos. Dinalhan ni Marco ng pagkain ang mga nasalanta. Ano naman ang pandiwa sa pangungusap na ito? Magaling. Ang pandiwa sa pangungusap ay dinalhan at ang benepaktibo naman ay ang mga nasalanta dahil sila ang tatanggap ng kilos. Tandaan, ang pokus ng pandiwa ay tumutukoy sa bahagi ng pangungusap na binibigyang diin ng kilos. Ang pokus na tagaganap, aktor, ay nagbibigay diin sa gumaganap ng kilos. Samantalang ang pokus na tagatanggap, benepaktibo, ay nagbibigay diin sa taong tumatanggap ng pakinabang o benepisyo mula sa kilos. Unang pagsasanay, panuto. Basahin ang bawat pangungusap. Isulat kung ang pokus ng pandiwa ay aktor o benepaktibo. Una, nagdala si Marco ng pagkain para sa mga nasalanta ng baha. Pangalawa, ipinamahagi ng mga kabataan ang mga donasyon sa evacuation center. Pangatlo, tumulong ang mga guro sa pagliligpit ng mga gamit ng mga biktima. Pang-apat, dinalhan ng gamot ang matatandang evacuee. At panglima, nag-ipon ng damit at bigas ang magkakaibigan para sa mga nangangailangan. Ikalawang pagsasanay. Panuto, basahin ang bawat pangungusap. Tukuyin kung ang pokus ng pandiwa ay aktor o tagaganap at tagatanggap o benepaktibo. Una, nagluto si nanay ng masarap na hapunan para sa pamilya. Pangalawa, ipinagluto ni nanay ang kanyang mga anak ng masarap na hapunan. Pangatlo, nagtanim si Carlo ng mga gulay sa bakuran. Pang-apat, ipinaglinis ni ate si Lolo ng kanyang silid. Panglima, sumulat si Ana ng liham para sa kanyang guro. Paglalahat na tanong, ano ang pokus ng pandiwa? Ano ang pokus na tagaganap o aktor? Ano ang pokus na tagatanggap o benepaktibo? Ang iyong sagot at opinyon ay maaring ibahagi sa klase. Pagtataya. Panuto, gamitin ang angkop na pokus ng pandiwa, aktor o benepaktibo upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, si Mang Ben ay blank ng mga puno sa bakuran. Letter A. Nagtanim. B. Ipinagtanim. C. Itinanim. Pangalawa, si nanay ay blank ng masarap na pagkain para sa mga bisita. Letter A. Nagluto. B. Ipinagluto. C. Niluto. Pangatlo, si ate ay blank ng regalo para sa kanyang bunsong kapatid. Letter A. Bumili. B. Ipinambili. C. Pinili. Pang-apat, si kuya ay blank ng masarap na merienda para kay Lola. Letter A. Naghanda. B. Ipinaghanda. C. Inihanda. Panglima, si Gino ay blank ng liham para sa kanyang guro. Letter A. Sumulat. B. Ipinagsulat. C. Isinulat.